Mga kapuso, masyalan po ang susunod nating istorya. Tungkol po ito sa isang dalagitang masasabi nating ninakawan ng kamusmusan. Mabibigyan pa nga ba ng hustisya ang biktima ng rape kung ang suspect ay nobyo raw nito? Nobyo raw. Sa murang edad na 13, si Joanne, hindi niya tunay na pangalan, imbis na malaya at masayang nakapaglalaro ngayong bakasyon, ay bantay sarado ng kanyang ina sa kanilang bahay. Nitong April 15, alauna ng madaling araw, ninakaw ang pagkabata ni Joanne nang pagsamantalahan siya ng kanyang 32 taong gulang na nobyo. Kwento ng kanyang ina na itatago natin sa pangalang Feli. Nakilala raw ni Joanne ang kanyang nobyo nang maging regular service nito ang minamanehong tricycle ng binata. Hindi ako nag-isip ng masama sa kanya. May lumabas na issue na gano'n nga daw, na parang tungkol sa anak ko, na-involved na, parang may relasyon. Sinita ko siya noon, kinausap ko siya, kung ba't ka ako gano'n yung lumalabas na issue, ano ba ka ako katotohanan doon. Nabi naman niya na hindi raw totoo yun. Tiwala si Feli sa sinabi ng tricycle driver na walang namamagitan sa kanila ng anak na si Joanne kaya't nagkibit-balikat na lamang ito. Pero ang tiwalang ito, nasira nang malaman ni Feli ang nangyaring panggagahasa umano sa kanyang nag-iisang anak na babae. Sumbong umano ni Joanne sa kanyang ina, pinilit siya ng nobyo na makipagtalik sa isang madilim na lugar. Sobrang galit na galit ako doon sa tao na yun. Kaya sinabi mo sa kanya na nabubulok siya sa kulungan. Agad na ipinamedico legal ni Nanay Feli si Joanne at ang resulta, positibo. Ni-rape ang kanyang anak. Pinipilit kong tanggapin lahat pero mahirap tanggapin. Sinira niyo buhay ng anak ko Base sa investigasyon ng Marilao Police, gumamit ng puwersa ang suspect para maisakatuparan ang panghahalay kay Joanne. Tinatakot ng lalaki yung babae na pagka hindi siya pagalaw doon sa lalaki ay hindi na sila muli magkikita. Napapayag niya po yung biktima natin at nakuha niya yung gusto sa magitan ng pagyakap. Ayon kay Police Superintendent Andaya, bagamat may relasyon ng biktima at ang suspect, may kaso pa rin ito dahil menor de edad si Joanne at hindi makapagdesisyon para sa sarili. Para hindi pa marisan, kailangan pong kasuhan yung gumawa nito at hindi po gayahin ng iba. Sinubukan namin kunan ng pahayag ng suspect na pansamantalang nakapiit sa Marilao Police Station ngunit tumanggi ito. Sa ngayon, ang mag-inang Feli at Joanne pilit na ibinabaon sa limot ang mapait na pangyayari at sinusubukang maging positibo para sa kanilang kinabukasan. Tumanggi magbigay ng pahayag, siguro hiyang-hiya. Oo, ayaw niya. 13 ba naman 13 anyos, parang anak na niya yun di ba? Parang gano'n, no? Ay, kaugnay po ng kaso yan. Kasama natin ngayon sa studio si Liza Manuncia, isang child psychotherapist. Liza, magandang hapon sa inyo. Magandang hapon, Ethan. Magandang hapon, ma'am. Oo. Magandang first step na nakakulong yung perpetrator nito, yung rapist, ano? 13. 13 anyos, oo. Anyway, ito hong bata ngayon, paano ba siya dapat tulungan maka-move on dito sa isang madilim na kabanata sa buhay niya? Unang-una kasi kailangan natin yung suporta talaga ng ng kanyang nanay o yung kanyang primary caregivers, yung mga tao nakapaligid sa kanya. At saka para ma-deal niya yung trauma na pinagdaanan niya because of what had happened, kailangan din niyang mag-undergo ng counseling. Bago po yan, talaga, para maintindihan din natin yung nararamdaman ng bata, ano ho kaya yung mga pinagdaraanan niya ngayon at ano yung nasa isip niya ngayon? Maaring dumadaan siya ng depression ngayon, no? Kasi hindi niya akalain na gagawin sa kanya yon. Unang-una, may tiwala siya doon sa tao na yun dahil sinasabi nga, boyfriend niya. Oo, pero sa edad na yon, 32 yung lalaki at 13 yung yung babae. Andun yung yung authority nung matanda sa kanya. At saka 13 wala pa siya sa tamang kaisipan talaga na makipagnobyo. So yung gano'n nangyari, Ma'am Lisa, kailangan talaga magkaroon ng therapy doon sa bata. Oo, kailangan dumaan siya ng therapy. Hindi lang yon. Kasi ang magulang meron din niyang pinagdadaanan. So kailangan yung magulang din dumaan din ng ng therapy. Pero sa mga ganong pagkakataon ho, paano ba dapat i-treat ng magulang ito? Ano ho yung dapat regular na ginagawa ng magulang para, ngayong nandito na to, o para hindi ho maulit doon sa iba naman mga
may mga anak na ganyang edad din? Okay. Dahil nangyari na ito, dapat yung magulang talaga nandiyan nakasuporta doon sa anak. At kung maaari lang iwasan talaga maging reactive. When I say reactive, dapat hindi siya nagsasabi katulad ng mga sinira na yung buhay ng aking anak. Wala nang, parang wala nang buhay yung bata. Actually, meron pa. Okay, So, kasi kung naririnig ng bata yan, kung ang nanay ko bumibigay na wala na akong wala na akong pag-asa habang buhay, sira na parang sira na kinabukasan ko, sa isipan ng bata, natatanim yon. Kung maari, iwasan na makapagsalita ng ganon. And just be there. Maging supportive talaga sa lahat ng pangangailangan. Kasi emotionally drained ang bata. Yung shame na sinasabi mo kanina. nahihiya siya. At saka pati na rin yung guilt. Kasi ba't Feeling ba niya ako- kasalanan niya. Kasalanan niya yun. Feeling niya kasalanan niya. Ba't ba ako nakipagrelasyon? May, yung nabanggit nyo ho kanina, may superiority, yung edad, yung mas nakatatanda sa bata. Ito hong mga magulang natin na may mga ganong menor de edad na anak, paano ho ba ituturo sa kanila kung ano ang dapat at hindi dapat na ginagawa sa kanila ng isang someone in authority? Diyan ho nagaganap yung mga sexual harassment, yung mga hinihipuan sila sa mga hindi dapat, na akala nila okay. Akala dahil nila ay okay lang, person normal. in authority to Paano ho ba ituturo sa mga bata yung ganyan? Hindi lang person of authority kasi tinuruan yung mga bata na pag matanda, respetuhin mo. So dapat Sumunod ka sa nakatatanda. sumunod ka, Pero ito yung mga bagay na dapat bata pa lang ang bata, tinuturuan na sila na mag-set ng boundaries. Yes. Oo, limitasyon. Alam nila kung ano yung tama, ano yung mali. At bigyan sila ng assurance na kung tinuruan mo na sila na bawal kang hawakan sa ganitong parte ng katawan mo, then meron silang karapatan anytime na lumapit sa mga nakakatanda sila o magulang nila para magsabi. Correct. Okay, yun. So yun, sana maging ito, parang nung malaman ng mga magulang, ito yung mga dapat ninyong ituro sa inyong mga anak. At siguro ipa-feel sa anak na hindi ka dapat mag-guilty. Yes, Kakampi mo ko. Oo. Ganun ho siguro. Oo, yung maganda yung assurance. sinabi niyo na parang wag mo din parinig na tapos na, wala na, sira na kinabukasan. Kasi yun na yung mga matatanim nga sa Oo, kanya. matatanim. Lalo't ganito, na-depress siya. So marinig niya yon, although mali ang iba ang konteksto ng nanay nung sabihin, yun ang matatanim talaga sa kanya. Ako, bantayan po natin na maigi ang mga anak natin. Okay, maraming salamat po, Miss Lisa Manuncia. Maraming salamat po.